Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayong tapos na po ang buwan ng Ramadan, marami sa mga kapatid natin ang nagtatanong, ano ba ang dapat nilang pagkaabalahan? Siyempre alam natin na ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi naman natatapos sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Tuloy-tuloy ang pagsamba. Kaya tama ang tanong ng mga kapatid natin, ano ang dapat nilang pagkaabalahan? So, isa sa mga dapat pagkaabalahan ng Muslim pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay ang pag-aayuno ng 6 na araw sa buwan ng Shawwal. Sinabi ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Kanya sinabi, "Man sama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyamid dahr." Sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan at pagkatapos ay pinasundan niya ito ng 6 na araw na pag-ayuno sa buwan ng Shawwal, para siyang nag-ayuno ng isang buong taon. Ito ang isa sa dapat natin pagkaabalahan. At maraming mga katanungan dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tulad halimbawa, sa tao o sa isang Muslim na nagkaroon ng utang sa buwan ng Ramadan, ano ba ang dapat niyang unahin? Pag-ayuno sa buwan ng Shawwal, 6 na araw, o magbabayad muna siya? So ang kasagutan dito mga kapatid, kailangan niya munang bayaran ang kanyang mga pagkakautang sa buwan ng Ramadan. At pag natapos ito, doon na siya maaaring magsimula ng pag-aayuno sa buwan ng Shawwal. Kailan ba magsisimula ang pag-aayuno ng buwan ng Shawwal? Yung 6 na araw, kailan magsisimula? Right after Eid. Siyempre, hindi tayo pwedeng mag-ayuno sa araw ng Eid. Haram ang pag-aayuno sa araw ng Eid. So, after Eid, o pagkatapos ng Eid, kinabukasan, pwede niya nang simulan ang pag-aayuno sa buwan ng Shawwal na 6 na araw. Ang tanong, kailangan ba na sunod-sunod ang pag-aayuno? O kahit mayroon laktaw ay okay lang? Mga kapatid, kahit anong gawin natin dito, laktawan natin, isunod-sunod natin, walang problema. Ang importante, mapag-ayunuhan natin ang 6 na araw sa buwan ng Shawwal. Ano nga ba ang kahalagahan nito? Bakit tayo inuutusan na ini-encourage tayo na mag-ayuno sa buwan ng Shawwal, 6 na araw? Makukuha natin ang kasagutan sa hadith na sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung binanggit natin kanina, na man sama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyamid dahr. Sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan at pinasundan niya ito ng 6 na araw na pag-ayuno sa buwan ng Shawwal, ay para siyang nag-ayuno ng isang buong taon. So isang buong taon, ito yung reward mga kapatid sa pananampalataya. Ito yung reward ng 6 na araw na pag-ayuno sa buwan ng Shawwal. At syempre, ang mga ulama natin, ang may higit na kaalaman tungkol dito, nakikita nila, o sinabi nila, pinaliwanag nila, na ang 6 na araw ng Shawwal ay kakumpletuhan, o tabi', ibig sabihin, kasunod, upang makumpleto ang tinatawag na isang taon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa papaano? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit niya sa hadith al-Qudsi, no? Nabanggit niya doon na ang bawat hasana ng angkan ni Adan, ang bawat gawain, isang gawain na mabuti ng angkan ni Adan, bi'ashri amthaliha, ay itinatimes ng 10 ulit. At kung titignan natin, ang Ramadan ay mayroong 30 days, no? At kapag itinimes natin ang 30 times 10, ang lalabas dito mga kapatid ay 300. At ang 300 na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag dinivert natin sa buwan o sa months, lalabas dito ay 10 buwan. So ilan yung natitira para maging isang taon? 2 buwan na lang. So sundan mo ng 6 na araw na pag-aayuno ng Shawwal. At i-times mo bawat araw times 10. At lalabas doon ng 60. At ang 60 kung i-divert natin sa buwan, ito ay magre-resulta ng 2 months. So, ibig sabihin, yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pag-aayuno ng Shawwal na 6 na araw, para siyang nag-ayuno ng isang buong taon,
ay doon sa pagpapaliwanag na yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, yun yung pinaka-ajar, pinaka-reward ng pag-aayuno ng 6 na araw sa buwan ng Syawal. May mga katanungan din, mga kapatid, sa pananampalataya. Kung maaari bang gawin ng isang Muslim ang pag-aayuno ng Syawal sa Dhul-Qa'dah, ibig sabihin yung buwan na kasunod ng Syawal? Sinabi ng mga ulama na ilan sa mga ulama ang nagsabi na maaari yun kung siya ay mayroong udhur, kung mayroon siyang katanggap-tanggap na dahilan. Tulad na lang halimbawa, ang isang babaeng nagkaroon ng utang sa buwan ng Ramadan. So, after Ramadan, babayaran niya yun. Nagkaroon siya ng buwan ng dalaw. Pagkatapos ng Ramadan, babayaran niya. At hindi naging madali sa kanyang pagbabayad. Tapos inabutan na naman siya. Sa buwan ng Syawal, hindi naging madali sa kanyang pagbabayad. Inabutan na naman siya ng buwan ng dalaw. So, hindi niya nabayaran yun. So, meron siyang katanggap-tanggap na dahilan. So, pwedeng bayaran ito sa Dhul-Qa'dah o pwedeng gawin ito sa Dhul-Qa'dah kung may sapat na dahilan. Ayon sa ilang mga ulama. Wallahu ta'ala a'lam. So, kung may mga katanungan po tayo, mga kapatid, sa pananampalataya at mayroon tayong gustong linawin, mag-PM lamang po kayo at mag-comment tayo sa mismong video. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.